Let's circle back to the two storms affecting our weather. And to explain this, we are joined by News 5's weather specialist, Alvin Pura. Magandang umaga sa iyo, Alvin. Magandang umaga, Gretchen. Good to see you. Okay, unang-una, there is Emong, there is also Dante. Ang medyo nakakalito dito para sa akin, di ba madalas pinapangalanan natin according to the alphabet yung ating mga typhoon at mga tropical storm and tropical depression. Pero bakit si Dante ay nasa may kanan ng Pilipinas at si Emong ay nasa may kaliwa? Okay, Gretchen, may nagtanong na rin sa akin yan. Dapat daw kadalasan na nanggagaling nga sa right side yung bagyo. At ito namang si Emong ay nandito sa left side. Actually, si Emong ay nag-start dito sa right side. So bumaba yan, dumaan dito sa extreme northern Luzon as a low pressure area and then nag-develop as a bagyo or a tropical cyclone. Banda dito na sa may West Philippine Sea. So nagmumukhang nanggaling siya sa left side. Pero actually galing siya sa right side. Pero bakit ganon? Nag-U-turn siya or nagkakaroon siya ng looping na track? Dahil meron siyang tinatawag na parang interaction dito sa bagyong Dante. So yan yung tinatawag nating Fujiwara effect. O meron tayong tinatawag na parang sayaw ng dalawang bagyo. Kung titingnan nyo itong ating satellite image at nilagyan ko yan ng tinatawag nating isobars, nagsishare sila or magkasama sila sa isang wind field. Kadalasan, kapag meron tayong dalawang bagyo, within at least 1,500 kilometers ang difference ng kanilang center to center and hindi nalalayo yung kanilang lakas. In this case, tropical storm at severe tropical storm. At dahil nagsishare sila ng wind field, nagkakaroon sila ng interaction. So, etong si Dante ay lalabas na nga ng at paakyat. Ito namang si Emong, bumaba nga yan at nagkaroon nga siya ng looping track. So para siyang umiikot sa isang common point dahil nga doon sa tinatawag nating Fujiwara effect. So ganun yung naging pagkilos ng Emong dahil nagkaroon siya ng interaction dito sa bagyong Dante. As of now, habang papaakyat si Emong, based sa pagtaya ng Pag-asa, nag-start ng mag-recurve o nag-U-turn na po etong si Emong at susunod na po yan dito sa bagyong Dante. Gretchen? Okay. Ibig sabihin, sa kwentong pag-ibig, si Emong ayaw umalis si Dante at hinihila niya ito pabalik? Oo, parang babalik itong si Emong at susundan niya itong si Dante. Ayaw niya itong palisin. Ito naman si Dante, gusto namang umalis at gusto niya nang iwan si Emong. Pero si Emong hindi pa maka-let go at susunod yan dito kay Ibig Dante. sabihin, dahil nga nagsishare Alvin, silang windfield, magkasama sila sa isang daloy weather ng hangin. system. Ibig sabihin, magtatagal pa. Gaano katagal kaya ito? I mean, yung pag-ulan dito because of Emong and Dante. Okay. At anong mga area yung apektado? Okay, itong si Emong at Dante ay nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Ito magandang disclaimer, Gretchen. Meron tayong mga nakataas na warnings, tropical cyclone wind signal warnings at mga rainfall warning dito sa northern Luzon. Pero kung titingnan nyo yung satellite image natin, ayan, relatively clear skies tayo ngayon, for now, dito po sa Northern Luzon. Dahil nagigitnaan tayo ng dalawang sama ng panahon or dalawang bagyo. Ang tawag namin dyan sa meteorology ay cold area. Ang cold area, relatively maganda talaga ang panahon. So dahil dyan, mapapansin nyo, araw po araw. Pero wag tayong pakakampante at mag-ready tayo. Dahil merong nakataas na warnings at mga storm signals nga dyan sa mga areas na yan, particularly sa Ilocos region, dahil papunta dyan ang bagyong Dante. Since magre-recurve si bagyong Dante, papunta dyan ang bagyong Emong, since magre-recurve ang bagyong Emong, ito yung kanyang mga malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin, pupunta rin yan eventually dito po sa mga areas na yan. So better prepared tayo dito po sa Ilocos region, particularly mamayang gabi hanggang madaling araw, dahil yung black area na yan, yung gray area na yan, dark skies, masungit na panahon, malalakas na bugso ng hangin, sasabit yan dito sa Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Samantalang, ito namang areas sa may western section ng Luzon, effects pa rin yan ng habagat. Kasama dyan ang Metro Manila, meron tayong mga possible na malalakas na pagulan pa rin dito sa Zambales at Bataan, ilang parts ng Central Luzon. Although minsan nagpapakita pong araw dyan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, itong Rizal, maulan pa rin ngayon, Metro Manila nga. And then, itong areas ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and ilang bahagi ng Mimaropa particularly. Ito pong area nga ng Palawan, itong northern parts ng Palawan, Occidental Mindoro again, at ito pong areas ng Calabarzon. Ito namang Visayas at Mindanao, maganda pong panahon natin dyan, malayo yung ating habagat or southwest monsoon, yung tinatawag nating axis nito. So relatively, mostly western section ng ating bansa, particularly ito pong western section ng Central Luzon at Southern Luzon area at Mimaropa. Ngayon nga, maaraw sa Northern Luzon, pero again,
ito po ay kikilos, papalapit dyan. So mamayang gabi hanggang early morning, mamayang madaling araw, dyan natin mararamdaman yung malalakas na bugso ng hangin na may kasamang malalakas na pagulan. So doble ingat po tayo dyan sa Ibig sabihin, kung Luzon. ikaw ay taga Northern Luzon, pwede ka magsingit ng labada mo habang medyo maaraw pa, no? Yes, Pero tama dahil yan. uulan Marami din. Yes, Gaano tama. katagal kaya itong Fujiwara effect? Ito pong Fujiwara effect niya is yung kilos lang ng ating bagyo. So, habang nandyan yung dalawang circulation na yan, magtutuloy-tuloy yan. At ito nga ang bagyong si Emong, if ever makasurvive niya yung kanyang landfall, usually pag nagla-landfall ang bagyo is nade-deprive ng power or nade-deprive ng moisture sa dagat. So, nade-deprive ng energy. So, humihina yung bagyo natin kapag nagla-landfall. If na-survive niya yung pagla-landfall niyan, susunod nga yan kay Bagyong Dante. At possible silang maging isang malaking sirkulasyon na lang if ever nandito na po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, pwede kang magsingit ng mga gagawin ngayong araw na ito dahil medyo maaraw pa, pero doble ingat pa rin po tayo, especially mamayang hapon hanggang gabi, hanggang early morning tomorrow, yan, early morning madaling araw mamaya. When do we expect landfall of severe tropical storm Emong at saan yun mangyayari? Okay, based sa track ng Pag-asa, sa ngayon nga is nag-start na siyang mag-recurve at nagsa-southeastward na siya. So, nag-U-turn na yan. Eventually, mamayang gabi hanggang madaling araw, possible na yan mag-landfall dito sa mga areas ng Ilocos Region hanggang Ilocos Sur or Ilocos or La Union area. If ever mas mababa pa yan, mas mababa pa yung kanyang dadaanan. And then possible mag-traverse yan sa Northern Luzon bukas ng madaling araw hanggang early morning. Okay, we are monitoring another tropical depression that could form in the Philippine Area of Responsibility. Ano pang nakikita mo doon at gaano katagal itong pag-ulan? Aabot ba ito ng weekend? Maliban dito sa dalawang bagyo nating binabantayan sa loob ng PAR, meron tayong low pressure area banda dito sa east ng Visayas. Ito ay nasa around lagpas 1,300 kilometers pa layo sa ating landmass. Ito naman ay hindi natin nakikitang mag-landfall. Yan ay aakyat lamang dito sa side ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung rainfall natin, significantly mababawasan sa weekend if ever makaakyat na po itong dalawang bagyo natin. Pero meron pa rin tayong matataas na chances ng pagulan dulot ng habagat, particularly sa western section ng Luzon. Gretchen? Okay, at least alam natin ang binabantayan natin. In the meantime, maraming salamat sa iyo, Alvin Pura, sa pagpapaliwanag sa mga ating nararanasan ngayon na nakakaiba sa klima. Maraming salamat ulit. News 5 Weather Specialist Alvin Pura for joining us on Morning Matters today.